Magandang gabi, Pilipinas! Bayan bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa mga kalamidad. Nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga sinalanta ng bagyo sa Region 8. Yan ang ulat ni Ryan Arinto ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Doble kayod ngayon ang mga ahensya ng nasyonal at lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyong Opong nitong Huwebes. Inaasahan din ang pagdedeklara ng state of calamity sa ilang mga LGUs sa Region 8 ngayong araw. Sa probinsya ng Biliran, kung saan tumama ang matinding hagupit ng bagyong Opong, nagsusumikap ang DPWH na muling buksan ang mga pangunahing bahagi ng circumferential road na lubhang naapektuhan ng mga flash floods, landslides at pagbaha. May mga barangay pa ring isolated, ngunit patuloy ang mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang pagsisikap na makarating sa mga ito upang maghatid ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa pinakahuling tala ng Biliran PDRRMO, 8 ang patay, 2 ang nawawala at 12 ang sugatan. Sa Tacloban City, binigyang prioridad ng libreng sakay ng RoRo ng OCD ang mga sasakyang maghahatid sa mga apektadong lugar ng mga family food packs mula DSWD, power restoration materials mula sa NGCP at mga medical supplies at kagamitan mula sa DOH. May ilang kalsada pa rin sa Samar at Leyte na patuloy ang pagsasaayos ng DPWH upang mapabilis ang pagbabalik ng biyahe matapos masira ng landslides. Samantala, matapos ang 4 na araw, ligtas na nakabalik kaninang umaga ang 5 mangingisda mula sa Maydulong, Eastern Samar. Isa pang mangingisda mula Tanawan, Leyte ang nasagip ng Coast Guard sa Manikani, Giwan, Eastern Samar kahapon ng umaga. Nauna nang nasagip ang 6 na pasahero mula sa motorbangka na naglayag sa Giwan sa kasagsagan ng bagyo. Nag-uulat mula sa Tacloban City para sa Integrated State Media, Ryan Arinto ng Philippine Information Agency.